Kaugnay sa pag-live stream sa hearing ng ICI at iba pang update sa kanilang investigasyon sa flood control projects, makapanayan po natin ICI Executive Director Attorney Brian Osaka. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Magandang Opo. umaga sa mga nakikinig ng iyong programa. Ano-ano po ba mga ikakonsidera ng komisyon sa pagbuo ng patakaran dito nga sa matagal nang hinihiling ng publiko, live stream sa mga hearing ng ICI? Mhm. So po yun, no? In fact, sa statement po na dinabas po namin ni Chairman Justice Andy Reyes, sinabi nga po na kailangan pa namin pag-isipan at gawin yung patakaran, yung guidelines, at saka yung mga rules on the live streaming po ng proceedings ng ICI. Opo. So in the meantime po, habang hindi pa po namin nagagawa yan, hindi pa po namin mapapa-live stream. Subalit, wala pa naman po kami scheduled hearings next week dahil ang isa pong miyembro namin hindi po available. So we will take that time to be able to draft our guidelines and our rules and our procedures with regard to the hearing. Nabanggit po ni ICI Chairman Andres Reyes, yung mga sensitibong impormasyon daw sa hearing. Kaya dapat pag-aralan yung proseso ng live streaming. So, paano po natin ikangay mapoproteksyonan nga kung anong risk ang tinutukoy dito ni Chairman Reyes? Tama po yan, no? Isa po yan sa talagang pag-iisipan at pag-aaralan ng mabuti ng komisyon dahil tinitingnan po namin dito yung mga karapatan ng mga taong iimbitahin namin as resource person. Opo. At the same time po yung mga maaaring mabanggit, no? Opo. Ng mga taong resource persons at kumbaga po ay iniiwasan po namin dito yung tinatawag na trial by publicity. At the same time po, ginagalang namin ang karapatang pantao ng mga maiimbita naming mga resource persons. At kung sino man yung madadahawit nila, baka po may babanggit sila. No? So, titignan po namin lahat to para po masigurado namin na wala tayong mababiolate sa any law, jurisprudence, or constitutional provision po. No? Pag-iisipan ng mabuti yan. Iba ho ang ICI sa mga public hearings sa Kongreso dahil doon po, napapanood ng publiko, may mga nasasambit silang mga pangalan Tama po yan. Yung sa kanila po kasi is in aid of legislation. Sa amin po is investigative fact-finding po. No? Opo. Kaya po medyo nag-iingat po kami dito dahil ayaw po namin na ma-violate ang mga due process ng mga rights ng mga taong maimbita o yung madadawit nilang mga pangalan dyan. Dahil di pa natin alam kung totoo pa rin po mga sinasabi ng mga tao to. So kasama po yan sa guidelines namin. Opo. We will make sure na hindi po magiging kahit papaano mamanatili po yung integridad ng aming investigation dahil yan po naman ang aming layunin talaga, malaman kung anong totoo. Opo. At mapuntahan natin yung katotohanan na walang political grandstanding, wala tayong bino-violate na rights. Lahat po nire-respeto natin ng batas. And I'm not saying na hindi po nire-respeto yung iba, but at the same time, we want to make sure that in our guidelines, we will take all these into consideration. Opo. Kung halimbawang may malalaking tao na sasalang sa CI hearing, may posibilidad bang ito na hindi rin maisapubliko? Hindi ko pa po masasagot yan dahil wala pa po kaming guidelines. Until po siguro mailatag namin ang guidelines at maaprubahan po ng komisyon, I cannot comment right now kung ano pong magiging guidelines po namin. So, Opo. In the meantime po, yan po muna ang statement ni Chairman Andy na talagang pag-aaralan po namin to para yung mga concerns ng ICI with regard to the integrity of investigation will be maintained. Sa ngayon po, yung mga proyekto ba sa Bulacan at Oriental Mindoro ang pangunahing tinatalakay ng komisyon? Marami po, iba't iba po yan. Iba-iba? Ang sinasabi pa nga namin, nakatutok po kami doon sa 421 ghost projects na sinabit po sa amin na data ng Department of Public Works and Highways. Kasi po napakalawak po ng ating tinitignan na task. No? Kumbaga, sabi nga po ng data ng datos ng DPWH, we're looking at around 230 plus thousand ghost projects 10 years past. No? Kaya po, pinaliit namin ang pinaliit to while wala pa ho kaming sufficient capacity sa ICI. Pero kung once makompleto natin ng staffing ng ICI, maaari na po kaming pumunta dito sa mga ibang infrastructure projects sinasabi anomalous. But in the meantime po, nakatutok tayo doon sa ghost projects. Opo.
Meron na ba kayong, naiinip na ho ang publiko, meron ba kayong paparesto na o makukulong na dahil sa issue ito ng flood control? Igan, maganda na tanong mo yan. Kasi po ang mandato ng ICI is really fact-finding, investigation, and reference to the Office of the Ombudsman. Ang magpapakulong po niyan at magpapa-issue ng warrant of arrest would be the Sandigan Bayan, mga korte po yan. No? Opo. So, ililinawin ko lang po na ang ICI po, investigative po yan. Kumbaga po, tinitignan po namin kung sino po yung maaring may sala dito sa mga flood control projects and other anomalous projects. Ngayon po, pagka may refer na po namin sa Ombudsman, sila po ngayon ang magpapile yan sa Sandigan Bayan. Opo. At doon po sa Sandigan Bayan, sila ang mag-i-issue ng warrant of arrest if needed. Opo. Kung meron po talaga may mga may sala, kailangan po silang yung aresto para magkaroon sila ng jurisdiction against these people. Mahigit 2 buwan na. Ngayon ba, yung case build-up nyo, matibay na ho, attorney? Tuloy-tuloy po yan. Gaya nga po rin sinasabi ko sa inyo, 230 plus thousand po yung nakatutok tayo sa 421. Okay. Sa ngayon po, kukunti pa rin po yung aming staffing dahil hindi pa po, inintay po namin ang final approval ng DPM sa aming staffing pattern. So once po makuha namin, kasi po ngayon, puro mga volunteers po mga tao namin dyan. Okay. Yun po yung medyo challenge sa amin. No? Kailangan po namin makakuha ng mga tao talaga para kapabilis ang aming proseso. But in the meantime po, may mga agencies naman po na tumutulong sa amin katulad ng PAO. So At after saka next ng, week, mga iba po. after next week, kailan yung susunod yung hearing, attorney? Meron po kami nakaschedule po right now, alam ko po meron po kami mga nasa mga November 11 or 12. But Okay. ang ginagawa naman po kasi namin is we announce it to the ICI beat po nan sa baba, no? Para Opo. naman po ma-inform ang media at ang public kung ano po magiging hiring namin at saka mga fees ng ICI. Opo. Maraming salamat, ICI Executive Director, Attorney Brian Osaka. Ingat po. Salamat po, Igan. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.